Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Binchi, Dorian. Itaas pang iting mga kamay, may mahal, tapi magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Narito po kami, hallelujah, sa pangatalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildes Almeda, hallelujah, sa aking pong pagdadala ng mensahe, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin ulo ko maggagawa. Ikaw man po yung magbukas sa paunawa ng bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. At sa iyong dakilang pangalan na aking sinasaway, anong magawa ng kaaway, demonyo ng halang at paglalangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang yan. We give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved honorable Assistant Pastor Dinis Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved viewers, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Biblia. Ito po ang dapat malaman ng mga tao para sila ay maligtas, minamahal. Dahil marami pa po mga kababayan natin na hindi pa po nakakaunawa sa Bible, no? The identity of our Lord Jesus Christ. Sabi po dito, minamahal, sa Colosas 2:9, Jesus Christ is both God and man. He is the one God incarnate. Sabi ng Colosas 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ati pong basahin. Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito ng mga taga-Colosas 2:9, sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, marami pong nagtuturo, minamahal. Yung nagpatuto kanina, sabi yung kanila pong yung kanilang pinanggalingan ay maganda yung kanilang mga building, no? Kung building lang po yung maganda. Ang importante po, minamahal, yung pagkakilala mo sa Diyos, yung aral patungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say praise the Lord. So sa kanila, minamahal, talagang tinuturo sa kanila, tatlo talaga ang Diyos. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. No? Mayroon namang nagtuturo na tatlong persona, pero naniniwala sila iisa lang ang Diyos. Pero separated, ibang persona ang Ama, ibang persona ang Anak, ibang persona ang Espiritu Santo. Mayroon namang naniniwala na isang Diyos, ang Ama lang, tao lang si Kristo. Ang Holy Spirit ay kapangyarihan. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ayon sa turo ng Biblia, minamahal, ang ating paniniwala, mayroong tatlong kapahayagan sa iisang Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo, ang tatlong ito ay iisang Diyos lang.
Ang isang Diyos nag-manifest, hindi po tatlong persona, 3 manifestations. Amen. Trinitarian tayo in manifestations, hindi Trinitarian in persons. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang nag-iisang Diyos na lumalang ng langit at lupa, bumaba, mula sa langit bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Amen. So yan po yung sinabi ng Bible, minamahal. So God was in Christ reconciling the world unto Himself. 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 19. Atin pong basahin. 1 Corinthians chapter 5, verse 19. At pakihanda ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Dito po sa unang Korinto, 5 ang talatay, 2 Corinthians po. 2 Corinthians 5 ang talatay 19. Sabi rito, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Amen. With that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pakinggan po natin ang 2 Corinthians 4:4. Ikalawang Korinto 4:4. Pakihanda po ang Colosas 1:15. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito ng mga taga Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sino si Kristo? Larawan ng Diyos. In whom the God of this world, referring to Satan. Ang God of this world ay si Satanas. No? Siya yung Diyos ng sanlibutan. Amen. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. No? So, hindi nila maunawaan kahit pabalik-balik nilang babasahin ang Bible dahil binulagan sila ni Satanas. So, ang kanilang pag-unawa, si Kristo, tao lang. Si Kristo ay maliit lang na Diyos. Si Kristo ay Diyos anak. Si Kristo ay propeta lang. Kasi binulagan sila sa Diyos ng sanlibutang ito. Oh, talaga naman si Satanas, no? So, akala mo naglingkod ka sa Diyos, pero hindi pala, dahil hindi mo nakilala si Kristo. Ang pagkakilala mo sa Kanya, siya ay tao lang, siya ay Diyos anak, siya ay propeta. Hindi, ang pagkakilala mo sa Kanya, hindi mo siya nakilala na siya pala ang naglalang ng langit at lupa. Siya ang Diyos Ama na bumaba at nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, yung Colossians chapter 1 verse 15. Ito po ang nakasulat. Dito po sa taga-Kolosas 1 talatay 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Who is the image of
the invisible God, the firstborn of every creature. So Jesus Christ is the image of the invisible God. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. At dito naman sa 1 Timothy 3:16 at sundan ng Titus 2:13, ito po ang nakasulat. 1 Timothy 3:16. Dito po sa unang Timoteo 3, ang talatay 15 16 po. ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Amen. And without controversy, great is the mystery of godliness. God, sa Tagalog kasi yaong. So talagang, kung minsan yung nag-translate ng Bible, may intention, parang intentional na mayroon silang tinatago. Amen. Ano ba ang Tagalog ng God? Ha? Yaong ba? So talagang pag hindi mo i-refer sa English, sino yung yaong? Di ba? Pero pag basahin mo sa original, God, capital G, but to us there's only but one God, the Father. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala pong God the Son. Wala pong God the Holy Spirit. There is only but one God, the Father. Ang Ama lang. Amen. So, ang Ama was manifest in the flesh. Justified in the Spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles. O sino yon? Si Jesus Christ. Believe on in the world, receive up into glory. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit tawag sila ng tawag, walang Diyos na sumasagot sa kanila dahil hindi nila kilala ang Diyos. Amen. O, tumawag sila kay Kristo. Eh si Kristo naman sa kanilang pagkakilala ay Diyos anak. Eh wala namang Diyos anak sa Bible. O ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao lang. Tao kasi nagkatawang tao. Pero hindi tao lang. Amen. Malaking kamalian po yun, minamahal. Pag sinabi mong tao lang, so ibig sabihin, dininay mo na yung kanyang katangian pagka-Diyos. Pag sinabi mong tao, tao naman talaga siya dahil nagkatawang tao ang Diyos. Hindi po siya tao na nagpaka-Diyos, kundi siya ay Diyos na nagpakatao. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At dito naman sa Titus 2:13, sundan sa Hebrews 1:3, Titus 2:13. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito ng mga kay Tito 2:13. 2:13, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Looking for that blessed hope and the appearing and the glorious appearing of the great God, capital G, great God, and our Savior, Jesus Christ. Amen. So, dakilang Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O maraming naniniwala kay Jesus Christ. Pero ang Jesus Christ nila, bato, kahoy, semento, larawan na sa papel, bronze, yung iba ginto,
Hindi naman Jesus Christ yun eh. Ang Jesus Christ, nandoon na sa langit, nakaupo na sa kanyang trono. Amen. At ang kanyang espiritu ay bumaba, nanahan sa puso natin ng bawat mananampalataya. So, ibig sabihin, kung tao lang siya, ay hindi magawa yun. Pero dahil Diyos siya, God is everywhere. Omnipresent, omniscient, omnipotent. Ha? Kahit saan nandiyan siya. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nung si Saulo ay balak na habulin ang mga Kristyano at hulihin, may liwanag galing sa langit na tamaan siya, nahulog siya sa kanyang sinakyan, at may tinig na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So sinagot ni Saulo yung tinig, sino ka, Panginoon? Sabi nung tinig, ako si Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Paano siya magsalita kay Saulo? Kung siya ay tao lang, ay bumalik na siya sa langit. Amen. So talagang Diyos si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Ha? So, nakonverte si Saulo at ang pangalan niya ay nagiging Pablo. No? Nagiging santo. Si Apostol Pablo. No? Siya ay taga-usig. No? So, kung mayroong mga taong pilosopo, talagang kinakalaban ang iglesia, hindi po natin sila pwedeng husgahan dahil si Saulo man ay isang taga-usig pero nagiging tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Sa Hebrews Kapitulo 1, versikulo 3, ito naman ang nakasulat. At pakisundan, pakihanda ang 2 Peter chapter 1, verse 1. Dito po sa Hebreo 1 ang talatay 3. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kalultian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mabagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So talagang napakalinaw yung Bible. Naalala ko to yung umuwi ako galing ako ng Leyte. Umuwi ako sa amin sa Bohol. Ay yung kapatid ko, naghanap din ng katotohanan. No, galing kami sa Catholic. Nung ako'y sumasama sa Saksi ni Jehovah, nung wala na ako sa amin, ginawa din niya, sumasama sa Saksi ni Jehovah. Tapos hindi siya nagtagal, nag-iglesia siya. Yung naniwala sa Kristo, tao lang. Pag uwi ko, nung siniran ko siya, tumatawa lang. Tumatawa lang siya. Yung pala, mayroon na siyang reserban ng mga bersikulo. Ang minimemorize ng mga pinapamemorize sa kanila, yung mga bersikulo na nagsasabi na si Kristo ay tao. O talaga, memorize na lahat. Sabi ko sa kanya, ubusin mo na yung bersikulo mo. Mayroon ka pa bang bersikulo? O mayroon pa, sige, sabihin mo lahat. O, sinabi na nila patungkol kay Kristo na tao. Sabi ko, hindi kita kinukontra na tao si Kristo. Pero walang sinabi niya na tao lang. Ngayon, ako na naman.
Binigyan ko siya ng mga bersikulo patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi niya alam yon. Ang alam lang niya, ang pinamemorize lang sa kanila, yung patungkol sa pagkatao ni Kristo. Pero yung pagkatungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi niya alam. Nagtaka siya. Nung pinabasa ko dyan nung nasa Revelation, siyang nakaupo sa trono. Nakita ni John the Apostle, John the Beloved, nakaupo sa trono. Tinanong ko muna siya, sino to nakaupo sa trono na nakita ni John the Beloved? Ni Apostol Juan. Sabi niya, si Kristo. Sabi ko, tama. Tama ka, ikaw nagsabi si Kristo. Binasa ko. Siya nakaupo sa trono, nagsabi, sa lahat na magtatagumpay, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging anak ko. Tulala siya ngayon. Kasi yung nakaupo sa trono, nagpakilala na sa lahat na magtatagumpay, siya ay magiging Diyos at yung nagtatagumpay ay magiging anak. Ibig sabihin, pag anak, anong relasyon? Anong tawag niya sa nagsabi na ako'y maging Diyos nila? Anak ang turing doon sa mga nagtatagumpay. Di ba ama? Amen? Anak ang tawag sa iyo, di ama siya. Sabi niya, itanong ko lang yan sa aming ministro. Hindi pa rin talaga siya sumuko. Tanong daw siya sa ministro. Tinanong. Binasa ng ministro. Sabi doon ng ministro, darating talagang panahon na ang ama, makikita mo na siya. Makita mo yung larawan. Hindi na siya espiritu, makita mo na siya. Mayroon na siyang katawan na bumalik sa akin. O anong sabi ng ministro? Darating daw panahon, makita na talaga ang ama. Sabi ko, tama ang sagot ng ministro nyo. Makita, kasi may katawan na siya. Sino ang katawan ng ama? Di ba si Jesus? Yung naunawaan niya. Malinaw yung ating binasa. Jesus Christ is the image of His person. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, sino ang express image of His person? Jesus. Amen. And the upholding of all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Sa langit, isa lang po ang trono ng Diyos, hindi po tatlo. Kung tatlo ang trono sa langit, tag-iisa sila, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Isa lang ang trono eh. Alam mo, yung isang trono, magtabi-tabi silang tatlo doon. Magdikit-dikit sila doon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Yung nga sinabi ni Kristo, ang Holy Spirit ay hindi bababa pag siya ay hindi aakyat. So ang Holy Spirit, hindi ipapadala kung hindi siya aakyat sa langit. Kasi ang Holy Spirit, Spirit ni Kristo yun. Amen. Di ba? Sa Romans 8:9, pag wala kang Espiritu ni Kristo, pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. So, yan po minamahal ang katotohanan. Pag hindi mo makilala si Kristo, kahit mag-fasting ka pa ng 100 days, walang power. Mamatay ka na lang sa kapapasting, walang power. Amen. Pag wala ka sa katotohanan, kahit ano pang gawin mong sakripisyo, wala ka pa ring kaligtasan. So, kailangan makilala mo ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, talagang nag-aral, 12 years, pero hindi pa rin kilala ang Diyos. Wala pa rin. Walang himala nangyari sa buhay nila. Hindi nagbago ang buhay nila. Hindi nagbabago ang mga tao. So ang ginawa ng reliyon ngayon, instead na tumulong sa gobyerno, sinisiraan ng gobyerno, bakit daw maraming drug addict, maraming rebelde, maraming mahirap.
Trabaho ng mga ngaral yan. Bakit maraming naghihirap? Kahit mayroon kang milyon-milyon sa bangko, kung magkaroon ka ng cancer, ay talagang gagapang ka sa hirap dyan. Ubus ang deposito mo sa bangko sa hospital. Pero kung Diyos mo ay buhay, ay talaga naman, di ka nakagasto sa hospital. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming naghihirap dahil sa bisyo. O paano makalaya yung ating mga kababayan sa bisyo? Trabaho ba ng gobyerno yan? Na magbago ang mga Pilipino? Trabaho yan ng mga mangangaral ng Diyos. Amen. So ang ginagawa nila, kinukontrol ng gobyerno para hindi sila hanapan, hindi sila i-blame. Kasi ang mga tao magtanong yan o bakit? Bakit kami may mga sakit? Bakit kami may mga bisyo? Bakit kami walang pagbabago o pader o pastor o ministro? Bakit walang pagbabagong buhay namin? Bakit sugarol pa rin kami? Bakit chain smoker pa rin kami? Di ba? Oh. So, pag tunay na Diyos ang tinatawagan mo, didinig siya. Sabi nga, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things that thou knowest not. Amen. Dumaan yung pandemic. Tumawag ba sa Diyos ang mga tao? Siguro, tumawag sila. Pero napilitan talaga sila dahil walang Diyos na sumagot sa kanila. Para silang mga propeta ni Baal, sinusugatan nila yung kanilang katawan, kahit anong tawag, wala. Pero nung si Propeta Elijah nang tumawag, bumaba ang apoy galing sa langit at tinupok ang kanyang inaalay sa mahal na Pinoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pagdating ng pandemic, tumawag to sa Diyos, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng proteksyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. Everybody say, praise the Lord. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1, ito po ang ating babasa. Amen, praise the Lord. Sa ikalawang Pedro, 1:1, praise the Lord. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit ng kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Sino yung ating God and Savior? Jesus Christ. Pakiulit nga sa Tagalog. Dandahan. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito yung ikalawang Pedro, 1, talatat 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huh? Through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. God and our Savior, Jesus. Napakalinaw. Kaya lang, hindi talaga maunawaan nila yan dahil binulag nga sila ni Satanas. Amen. O sige, walang problema yan. Maniwala kayo si Kristo Diyos. Pero ito yung Diyos nyo, ito yung Kristo na Diyos nyo. Ayun, nakapako pa sa cross. Hanggang ngayon, nakabitay pa. Ano magawa nun? Mabuti na lang may Biyernes Santo, yung Holy Week. At least nakababa sa cross. Sa Biyernes. Patay naman. Nandoon sa nakahiga. Tapos after nun, bitay uli sa cross. Ay wala talagang magawa.
Amen. Isang beses lang po ang Panginoon pinako sa krus. Ikatlong araw, siya po ay nabuhay na mamuli at nandoon na sa langit. Siya ay espiritu, manahan sa puso ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung may Diyos, totoo nga ang Diyos ng ating pong mga kababayan, bakit sila drug addict? Bakit chain smoker? Bakit nagrebelde? Pati pa si Kristo, damay-damay pa. Si Kristo daw nung buhay pa yung nagkatawang tao, namumuno daw sa rebellion. Tingnan mo yan. Diyos namumuno sa rebellion. Talaga naman si Satanas, no? Talagang, yung uncle ko, sabi niya, alam mo, Danny, si Kristo nandoon sa bundok, pasan-pasan ng Armalite. Bata pa ako noon. Sabi ko, ha? Totoo? Nandoon na sa bundok, kasama, nagpasan-pasan ng Armalite. Tsaka yung commander nila, si Vargas, pare. Totoo nga naman, pare. May raming mga nag-aral sa seminaryo, huminto sa pag-aral, naging commander. Grabe. Ibig sabihin, wala talagang power. Tapos nalaman ko, yung Kristo pala na nagpapasan-pasan ng Armalite, siya pala yun, kasi ang pangalan niya, Kristobulo. Siya palang tinutukoy niya na Kristo na nagpasan ng Armalite, dahil pangalan niya, Kristobulo, minamahal. So, ganun ang paraan nila para ma-convert yung tao. Pero subukan nila mangumberte dito sa Diyos Mokosen, hindi nila makaya. Yung pagpupuri lang natin dito, talsik ng demonyo. Amen. Yung mahabang pagpupuri, punta sila, mag-infiltrate sila, pasok sila dito, or sa ating mga Bible study sa mga bundok, nandiyan sila sa paligid. Karamihan sa mga nanonood sa atin, sumuko na, nagbagong buhay na, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun namang mga galit na galit sa atin, ayun, patay na. Natatamaan sa enkwentro. Yung iba namatay sa gutom, nagkasakit. Yung iba nagpasalamat. Kahit ulan, init, gabi, hating gabi, madaling araw na kami uuwi, inoobserbahan pala kami ng mga rebelde, mga NPA. Sabi ng mga NPA, alam mo Brad, nung hindi pa kami na-membro sa inyo, habang pinapanood namin kayo, parang naalaala namin ang aming sarili. Parang ganun din kami. Ulan, init, gabi, wala kaming kapaguran kasi gusto din naming magbago ang tao. Pero ang ginagawa namin, pinapatay namin yung mga masasama para matakot yung iba. Pero patay kami ng patay, walang nagbago. Pero sa inyo, wala kayong pinatay. Maraming nagbabago. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Kahit, halimbawa, gayahin tayo, magkukrusada din sila, pupunta din sila, wala ding mangyari. Baka madisgrasya pa. Kasi ang Diyos nila ay hindi pa nila kilala. Amen. Sa atin kilala natin. So nung tayo inaniwala at nagpabautismo, ang bautismo natin sa pangalan ni Jesus. Dahil siya ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ating po mga ushers and ating po mga singers and instrumentalists, sabi po ito, Jesus Christ is not the incarnation of one person of a Trinity, but the incarnation of all the character, quality, and personality of the one God. Ulitin ko minamahal, Jesus Christ is not the incarnation of one person of a Trinity, but the incarnation of all the character, quality, and personality of the one God. So acknowledging the deity of Jesus Christ is essential to salvation. Pag hindi mo paniwalaan na si Kristo ay siyang Ama, siyang Diyos Ama na bumaba nagkatawang tao,
wala kang kaligtasan. Amen. O, di ba? Sabi niya sa John chapter 8 verse 24, if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. Making reference to God's name of I am. According to John chapter 8 verse 24 and verse 58. So I say therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sa verse 58 ng John chapter 8 verse 58. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Amen. Wala pa si Abraham, nandiyan ako. Ako nga. Sabi ng Isaiah 43, 10 to 11, Isaiah 43, 10 to 11, paki-flash. Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Wala ng ibang Diyos, wala ng ibang tagapagligtas. Ang Ama lang. Amen. Si Kristo tagapagligtas. Si Kristo Diyos. So, ang Ama at si Kristo ay iisa. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ito po yung kailangan malaman ng ating pong mga kababayan. Hindi po tinuturo ng mga pari yan. Hindi po tinuturo ng mga ministro yan. Hindi po tinuturo ng mga pastor yan, minamahal. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Will Almeida, yan po ang kanyang itinuturo sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos dito. Mga drug addict, nagbago. Drug poser, bakla, tomboy, daing nasasakit na kanser, mga bulag, mga pilay, pinagaling, may sakit sa puso, may diabetes, mga criminal, hold-upper, mga bakla, mga tomboy, mga komunista. Ngayon, mga maiinit na Kristiyano nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Yan ang patunay na buhay ang Diyos natin. Yan ang patunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo. Amen. Dumaan yung administration ni dating Presidente Duterte. Di sinubukan. Maraming namatay ng mga drug addict, mga rebelde. Ngayon, minamahal, wala na bang drug addict? Wala na bang rebelde? Mayroon pa rin. Dahil yung espiritu nung pumasok doon sa mga drug addict, mga rebelde na yon, yung mga rebelde, mga terorista na yon, o sino man yun, mga rapist na yan, mga hold-upper, lumipat lang sa ibang tao. Nung namatay na yung katawan na pinasukan, lumipat lang sa ibang tao. So, pag ang masamang espiritu na pumasok sa isang tao, lalabas yan, ang isang tao ay magbagong buhay. So, sino makakalabas yan? Sinong may kapangyarihan? Ang mga tunay na Kristiyano lang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba sabi ng Marcos 16,
17, sa aking pangalan, magpalabas kayo ng mga demonyo. O yung mga napasukan ng demonyo ng pagka-komunista, demonyo ng pagka-drug addict, pagka-bakla, pagka-tumboy, pagka-rapist, o demonyo ng cancer, diabetes, leukemia, o sakit sa puso, anumang mga masamang espiritu na nagdudulot ng kahirapan ng tao, pag mapalaya yung tao na yan at lalabas yung masamang espiritu, gagaling ang may karamdaman. Amen. Magbago ang buhay ng mga kriminal. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yan ang dapat marinig ng mga tao. Salamat sa mahal na Panginoon. Narinig natin, minamahal, na interview yung pinakamataas sa kapulisan. Sabi niya, hindi dapat patayin itong mga kriminal na to, itong mga drug addict na to. Bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Hulihin, ikulong, at para makapagsisi. So tamang-tama, mayroon po tayong mga jail ministry. Amen. Kasi yung ating po mga kapulisan ay nabahagian na rin yan sa salita ng mahal na Panginoon. Pati ang ating mga kasundaluhan. Mismo yung mga general na nakausap natin, matataas na ranggo sa Armed Forces, sa Philippine Army. Sawa na rin kami, Brad, sa patayan. Sawa na rin kami, Brad, sa gera. Tamang-tama yung ginagawa niyong krusada. Dahil nakikita namin, nagbabago ang mga tao dyan. Nakikita namin, sumusuko ang mga rebelde dyan sa inyo. Malaking tulong sa amin yan. Sa ganun lang, minamahal, na ina-acknowledge nila ang gawain ng mahal na Panginoon. Malaking bagay na yan. Darating ang panahon na yung asam-asam natin, hinahangad natin na pagbabago, makamtan ng bawat Pilipino. Yung kahirapan, trabaho ni Satanas yan. To kill, to steal, and to destroy. Bakit naghirap ang tao? Dahil sa mga karamdaman. Dahil sa mga bisyo. Pag mawala na yung bisyo na yan, pag mapagaling ang karamdaman nila, makapagtrabaho na yan sila. Sasamba na sila sa Diyos. Magkaroon na sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Katulad ng karamihan sa atin. Dati walang bahay. Dati naghikahos. Ngayon, may mga bahay na. May mga sasakyan niya. Dati wala kahit bisikleta. Ngayon, mayroon ng mga sasakyan. Pinagpala na ng mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa bawat oras at sandali, magpupuri Hallelujah! sa'yo lagi pagsambay, mananatili sa'yo ang nawalhati sa bawat oras
Yes, there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon ay alay. Maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito. Panahon, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon ay alay. Maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Praise Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal, lalo na po sa ating mga viewers. Hallelujah. Mayroon pong apat na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi, pagtalikod sa lahat, masamang gawa. Hallelujah, pagtalikod sa maling aral. Tanggapin ang mahal na Panginoon bilang Panginoon, Diyos at Hari ng inyong mga buhay. Hallelujah, tanggapin. Yan ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para mahugasan at papatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Yung una, pangalawa, tatlo, tayo po ang gagawa. Sumampalataya, magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sumulga sa panalangin, hallelujah, banggitin po yung panalangin ito. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Salamat, Ama, hallelujah, sa katotohanan na aking napakinggan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Manalangin po ko minamahal. Hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah, bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Ligtas mo sila 10 ilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po'y magkaisang manalangin, minamahal, hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Minsan pamalapinoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mamaya naisip na gawa na banggitin may mga labi na kami nagkasala sa iyo. Sa makahinaan na pagbigyan, hallelujah, patawarin mong bawat isa. Sa pangunat dalangin, hallelujah, ng iyong propeta sa ating kapanahunan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stalmeda sa panalangin na kanyang minamahal na anak, ang kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Kami po sama-samang nagsusumamo sa iyo at aming sinasaway anumang gawa na kaaway, demonyo ng karamdaman, cancer, sakit sa puso, diabetes, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out sickness, be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po minamahal ay dadako na po sa ating pong announcement, ating pong